nagpaparangal sa kanyang inay parang pag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay paliligayan naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, talingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan na ng ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ang nagiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Tugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ulitin natin. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulong ang anak niya. Tugon po. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tugon po. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Mapuro sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at anak, kapatid, na maging sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung isa sa inyo ay magbabalak magtayo ng tore, hindi ba upo muna siya at tahakin ang magugugol para malaman ng sapat siyang sa labing may pagpapatayon. Baka may lagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may pagpatapos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo ang lahat. Konting pagninilay lang dahil wala yung my birthday, eh kayo ang aking sesermonan ng konti. Okay lang yan. Ang sermon, ang ibig sabihin, pagpapaalala mo yon kung ano ang dapat natin gawin, lalong-lalo na sa mga matatanda. At sinabi sa unang pagbasa, medyo napapaluha ata yung bumasa kanina. Alam nyo kung bakit? Bakit? Dahil medyo yung mga salita doon ay parang tumitimo sa ating mga puso. At ito susunod kayo sa akin. Anak, kalingain mo ang iyong ama at ina. Lingain mo ang iyong anak na Kapag sila'y matanda na. kapag sila ay matanda na. Huwag ninyo silang dudulutan ng sama ng loob Huwag niyo sila dudulutan ng sama ng loob. habang kayo'y nabubuhay. Habang kayo'y nabubuhay. Ang gumagalang ng kanyang mga magulang Ang gumagalang sa kanyang mga magulang ay parang nag-iimpok ng kayamanan. ay parang nag-iimpok ng kayamanan. Pagpaumanhinan nyo sila Pagpaumanhinan niyo sila kapag nanlalabo ng kanilang mata. kapag nanlalabo na ang kanilang mga mata. Pagpaumanhinan nyo sila Pagpaumanhinan mo sila kapag nanlalabo ng kanilang isip. Kapag naglalabo na ang kanilang isip. Kahit sila'y mamatay, Kahit sila'y mamatay, hindi ko pinagsisihan hindi ko pinagsisihan dahil pinagsilbihan ko sila dahil dahil pinagsilbihan ko sila nung
nung sila'y nabubuhay. Nung sila'y nabubuhay. Ano sa palagay yun sa pangaral na yun? Di ba napakaganda? Hindi ko naman sinasabi na walang kapintasan ng magulang. May pagkakamali yun. Pero, bagamat may pagkakamali, mas intindihin nyo sila dahil sila'y matanda na. Sinong mas makulit? Ang matanda o bata? Matanda. Matanda. Meron akong mas matanungan. Sinong mas mahirap alagaan? Matanda o bata? Matanda. Sino mas mahirap alagaan? Matanda o bata? Matanda. Oh. Bakit mahirap alagaan ng matanda? Dahil kung minsan yung matanda, nag-uugali na ang bata kung minsan bumabalik ang kanyang kabataan. Pero kahit pa bumabalik ang kanilang kabataan, kayo na mas bata, kayo ang magpasensya sa pag-aalaga ng mas matatanda. Tama ba yun? Yun. Anong sinabi nung unang pagbasa? Pagpaumanhinan nyo sila kapag nanlalabo ng kalang mga mata. Yun. Ibig sabihin, kayo ang mga mata ng mga matatanda. May video ko dun. Kayo ang mga kamay ng mga matatanda. Alam niyo mga matatanda? Simple lamang ang gusto nun. Ilan po ang apo nyo? Ilan ang apo nyo? Naku, hindi na mabilang. Sinong paborito yung apo? Ay! Akala ko may paborito. Sinong pinakamalapit dito sa inyo? Sino nakatira sa inyo? Nag-react ang ate. Ayun po sa likod. Ano? Hindi ka ay. Ginagawa mo dyan? Ha? O, dito ka upo. Ganda naman ikaw. Ikaw ang alaga ng lola. Narinig mo yung sinabi ko kanina. Masyado. Uulitin ko para sa'yo. Pagpaumanhin ang matatanda kapag nanlalago ng kanilang mga mata. Pagpaumanhin ang matatanda pag nanlalago ng kanilang mga isip. Anak, kalingain mo ang mga matatanda kapag sila'y matanda na. Para kang nag-iipon ng kayamanan. Huwag mo silang lapastanganin dahil ikaw ay nasa kasibulan ng iyong lakas. Huwag mong sabihin, malakas pa ako, makikinasin sila. Pero, napakaganda naman ang pag-uugali ng isang anak o mga apo o mga lahat-lahat kapag nag-aalaga ng mga matatanda. Pinapagpapala yon. Kasi kung hindi ka pinapagpala, kung darating ang panahon na sila mamatay, wala kang mamanahin. Kayong lahat ng mga apo. Ito, hindi ko sasabihin na ibig sabihin ay pangaral lang yon. Ito wala naman hindi ko naman sinasaisin, mayroon lang akong suggestion. Hindi po ito masama. Maganda po ito. Kayo po na medyo matanda na ng kaunti, 91 na, habang kayo medyo malakas-lakas pa ng kaunti, kung maaari, parte-partihin nyo na yung mga nana ninyo. Ay, pinarte na naman ako. Kasi kung hindi nyo papartihin yun, mag-aaway ang mga yan. At ang pag-aawayan ay mga mana at dapat hindi yun. Marami nang nawatak-watak ng pamilya dahil lamang sa mga yon. Meron akong kwento. Merong isang matanda. Dahil malapit na siyang mamatay, sabi niya, mga anak, dito kayo. Ipapamana ko na ang mga mamanahin ninyo. Sabi niya sa kanyang isang anak. Dahil ikaw mahilig sa kusina, ipapamana ko lahat ng mga kubyertos, mga plato, at lahat-lahat doon. At yan ang mamanahin mo dahil ikaw mahilig sa kusina. Sabi niya sa isang anak ulit, anak, dahil mahilig ka sa kwarto at lahat-lahat, ikaw ang magmamana sa mga kumot, mga aparador, mga unan, at lahat-lahat. At sabi niya sa isang anak, Tatanim na lang ako. dahil ikaw anak ay swahil na anak, ang ipapamana ko sa iyo ay ang aking pustiso. Gamitin mo yon. Hindi lang parusa mo. Oh. Anong gusto niyong pamana ng mga lolo at lola? Anong gusto niyong pamana? Ang pamana ay hindi lamang kayamanan. Ang pamana
kayamanan na ay pwede rin pag-uugali. O, tanongin ko sa inyo ha. Kayo ba mga anak, mga apo lahat at mga anak? Ano ugali ng lola at lola na gusto nyo ipagmalaki? Makinig lang po kayo. Kasi maganda kayo maganda ngayon na makinig lang kayo ngayon. Ano ang ugali ng iyong lola at lola na gusto nyong ipagmalaki? Mapagmahal, ikaw. Ano yung binibigay? Lahat. Kapag mahal, ano pa? Ano pa? Itong anak. Maunawain. Ano pa? Sino pa? Masipag, mabait. Alam nyo, napakaganda yung mga sinabi ninyo. Sana hindi lamang sa salita yun, pati habang sila nabubuhay ngayon, ipakita din ninyo yun. Sino magmapuno, kayo ang mga bunga at lahat-lahat, at kung yung puno ay mabuti at masama at mapagbigay, dapat din kayong mapagbigay. Diba? At ang mga lola at lola palagi sinasabi, kung kayo aalis doon, huwag ninyong sirain ang ating pangalan. Napakahalaga yun. Dahil ano mga kayamanan ng mga angkan? Ito yung mga kayamanan ng mga angkan. Pamilya. Hindi ko sinasabi na matuwid lahat ang pamilya. May pagkukulang yun. Kung minsan meron ding anak na salbahe. Meron din ang anak na kung minsan na hindi gumagalak sa mga magulang. Pero kahit pa yun, anak pa rin yun. Mamahalin pa rin yun. Kaya yan ang mga kayamanan ng mga magulang. Kaya gusto ko kanina, bago magmisa, sabi ko, nasaan ang mga anak? Saan po kayo nakatira? Saan? Sa likod. Saan nakatira yung mga kapatid yung iba? Diyan lang din. Sa Paliparan. Saan pa yung iba? Nasaan yung taga-Paliparan? Wala. Wala? Sunod. Yung isa ba yung kapatid? Nasaan? Ayun, yung nakapula. Saan kayo nakatira? Diyan lang din. Pero saan kayo nakatira? Diyan din. Saan pa yung iba yung kapatid? Saan Agustin? Wala. Pero ito yung masasabi ko, ano? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun ang sinabi niyo sa Kahit amin. pakapit bahay mo yon, kung ayaw pumunta yon, ayaw niyang pumunta yon. Yun ang sinabi niyo sa amin sa nanay. Pero kahit pa napakalayo Yun yon, ang sinabi niya kasi sino nung sa nanay. pinakamalayo pinanggalingan dito? Pinakamalayo. Paliparan ng Sinong taga-Paliparan? Ako. Aba, mga taga-Paliparan. Hindi ba kayo nagdahilan ngayon? Anong dala niyong regalo? Kung minsan, kahit pa mahal yung ice cream, dahil gusto mong regaluhan ang isang lolo o isang lola, gagawin mo yon. Hindi mahalaga ang presyo, ang mahalaga, nandito ka at nagbigay ka ng pagmamahal. Kasi ang regalo ay hindi nababatay sa halaga. At ang mga lola at lola, simple lang ang gusto nun. Halikan mo lang, kamutin mo lang likod nyo, dasay mo lang likod nyo, tama na yon. Hawakan mo yung kamay niya at ganun-ganun mo na yun. Masaya na yun. Hindi na nangangailan ng mga ginto at mga kanyon at mga diamonds at mga lahat-lahat yun. Ganun lang kasimple yun. Diba? Kaya unang kayamanan ng mga lola at lola ay ang kanilang mga pamilya. Pamilyang Pilipino. Kaya napahalaga sa birthday, bakit nandito ko na lahat? Dahil, anong dahilan bakit kayo pumunta? Ano pa? Ano pa ang gagawin nyo? May sinabi kanina para kakain. Yun. Hindi lamang yung pagkain ang mahalaga, ang mahalaga din, nakikisa kayo sa kagalakan, si lolo at lola, at malakas pa sila, at inabot ng ganyang taon na 90. Alam nyo, dami kong mga minisampatay ng mga isang linggo.